rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo, napaka-fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo. So kararating ko lang galing school. So yon, so medyo ginabi ako kasi nag-dinner na kami nito sa labas. Ayun. So, pagpasok ko dito sa bahay, ayan na, nag-vlog na ako. Charot. Anyway, magandang gabi sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay nakapag-dinner na rin ng bonggang-bongga. So, kami ni No ay kumain kami sa labas at syempre, nag-dinner kami doon. So, may favorite kasi akong restaurant na kainan dito. Yung mga, ano siya, tawag dito, steak. So, yon. So, yon, kinain namin ni No. At saka meron akong pasta na in-order na talaga namang grabe, panalo sa seafood. So, yan. At eto nga, syempre kanina, tawag dito, nasa school ako, doon ako nag-e-edit. Ang bilis ng araw, no? So, katapusan na pala, hindi ko na malayan. Tapos, bukas, August na. Syempre, excited tayo pag August. Syempre, birthday na ng Mama Sam ninyo sa August 25. So, 24 days to go. Charot. Nag-countdown bigla eh. Anyway, so yon. So, kanina nag-e-edit ako. May mga ilang teacher doon na nakaupo. Siguro mga 4. Tapos sabi ko sa kanila, tingnan nyo nga. Sabi nga, sino yan? Sabi ko, si Michelle Arceo, saka si Herlin Budol, saka si CJ Apiasa. So, ang reaction nila sa mga pwede natin maging kandidata sa Miss Grand Philippines. So, tinanong ko kung ano yung reaction nila. Ano yun sa tingin nila? Sino ba yung mas maganda? So, pinakita ko yung picture ni Michelle Arceo. Sabi ko, maganda ba? Parang hindi sila masyado nagandahan kay Michelle Arceo kasi sabi nila para daw artista yung beauty, hindi daw pang beauty queen. Sabi ng mga ilan-ilan. Kasi may dalawang bakla, tapos yung dalawang babae, talagang alam mo yun, mahilig din talaga sila sa pageant. So, yun yung sinabi nila about Michelle Arceo. Na kung iisipin mo naman, oo nga no, minsan mukhang artista talaga si Michelle Arceo. Pero, sabi ko sa kanila, maganda to sa personal. Sabi naman nila, teacher, dapat kasi maganda din siya sa photos at maganda din siya sa mga video. So, dapat, talaga, mahal siya ng camera. Parang manalo siya ng beauty contest or ng international pageant. Kasi syempre iba pa rin daw talaga kapag nakitaan daw talaga ng ganda ang isang babae. Sabi niya kaya nga yung mga Thai daw talaga kung hindi maganda yung kabilang paggawa natin yan para mas perfect daw yung datingan sa harap ng ng video. So, yun, sabi nila. Sabi ko naman, okay. So, si Michelle Arceo, pinakita ko yung ibang photos niya. Sabi nga naman, okay naman, maganda naman siya. Sabi niya, pero daw, hindi daw, parang, hindi daw pare-parehas daw yung itsura doon sa photos. Dapat daw, mas lumulutang daw talaga yung beauty. Sabi ko, maganda naman siya dyan. Sabi ko, ganon. Tapos, anyway, so, syempre, I love Michelle Arceo. So, ayun yung tingin nila. Pero kasi minsan iniisip ko, ano kaya magiging tingin ni Mr. Nawat pag sila yung pinadala doon sa Miss Grand? Syempre, Thai taste to. So, tinanong ko talaga sila. So, okay naman si Michelle Arceo, maganda naman daw, pero hindi daw ganong kapak talaga yung beauty na masasabi mo, wow, ganon. So, pagdating kay Herlin Budol, pinakita ko yung picture ni Herlin Budol. Sabi niya, sino naman siya? Sabi ko si Herlin Budol. Sabi ko, isa sa mga pwedeng maging candidates ng Miss Grand Philippines. Sabi niya, uy, maganda siya. Lalo na daw yung mga damitan daw ni Herlin Budol, panalo daw talaga. So, sabi nila, ayan, pwede yung pang Miss Grand. Sabi ganon, kasi may beauty daw, may height, pagkatapos, daw talaga, iba daw yung dating. Tapos pinakita ko yung mga another photos naman ni Herlin Budol, yung mga iba pa niyang picture. Nagandahan talaga sila kay Herlin Budol. Pero syempre, hindi ko na sinabi na mahina siya sa Q&A. Sinabi ko lang na, tingin niyo yung beauty niya, papalo ba pang Miss Grand? Sabi niya, oo, lalo na daw kung marunong daw mag-emote. In fairness naman, sa Herlin Budol, talagang emotera talaga to at kabugera. Maganda din yung mga
damitan at styling talaga ni Herlin Budol. Talagang kung titignan mo talaga pasabog, binabudgetan, di ba? Kaya may paandar. Kaya kung ako, parang feeling ko, oo nga, pwede talaga si Herlin Budol. So, after Herlin Budol, pinakita ko naman yung photos ni CJ Apiasa. Naloka lang ako kasi ang reaction nila mukha daw katoy. So, yung katoy kasi ibig sabihin nito, ladyboy, gano'n. So, sabi gano'n, ladyboy ba siya? Sabi ko, hindi, babae siya. So, naloka sila kay CJ. Sabi ko, ano ka ba, magaling niyang rumapa. So, pinakita ko yung rampa, pinakita ko yung talagang mga eksena. Sabi niya, okay naman, kaya lang, mukha daw siyang katoy yung sabi nila, ano daw, para daw ladyboy. Sabi ko, grabe naman kayo. Sabi ko, ganyan lang talaga yung sabi niya, mali daw yung makeup. Kasi daw, nagmumukha daw ladyboy. So, pag nakita daw yun ni Mr. Nawat, ang sasabihin daw, ladyboy. Ganon. So, sabi, napaisip tuloy ako, oo nga, no, baka mamaya ganun din yung isipin talaga ni Mr. Nawat. Anyway, sabi ko naman sa kanya, sa makeup lang yan. Sabi nga, no, so dapat ibahin niya yung makeup para lumabas yung talagang yung beauty. So, nasa makeup artist daw yun ng kandidata kung paano daw mas gaganda pa, paano yung wag daw make-upan ng todo-todo kasi nga daw nagmumukhang ladyboy. So dapat daw makuha daw ng makeup artist niya yung tamang makeup kung paano lalabas ang pagka-babae, feminine, sabi nilang ganon. Sabi ko, sa bagay, may puntos din naman, di ba? Kung iisipin mo nga naman. Oo, so ako parang na-realize ko, tama, so dapat maingat sila sa styling. Hindi yung parang nagmumukhang bakla yung kandidata. Kasi syempre, yung reaction ng magiging organization, kung saan man siya lalaban na pageant, ayun yung magiging take niya, di ba? So, sabi ko nga, kung sa Miss Grand, alam naman natin si Mr. Nawat. And, ayun din yung naisip ko. Sabi ko nga, oo nga, kung si CJ Apiasa, yes, magaling si CJ in performance, kakabog naman yung performance, pero kasi, ayun nga, so kailangan talaga niya baguhin yung makeup niya para mas mukhang babae siyang tignan. So, yon. So, doon lang talaga, medyo tagilid. Pero, feeling ko naman, performance level, okay yon. Kaya lang, ang tanong, syempre, ano bang hinahanap ng Miss Grand? Syempre, dapat talagang sa lahat ng angulo maganda ka. So, yon, sabi ko, naku, baka pag si CJ, baka maloka lang tayo sa result. So, para sa akin, I think it's the best talaga na ipadala natin tawag dito, ipadala natin si Herlin Budol talaga. Kasi sa Herlin Budol, ang parang feeling ko, perfect candidates kung wala nang ibang sasali ha. So Herlin Budol kasi bukod doon sa may beauty, matangkad, maganda ang katawan, talaga namang masasabi natin na alam mo yun, mayroon siyang angulo na yung beauty niya kasi talaga pumapalo ng bonggang-bongga. At kahit ako, yung nakausap ko to dati sa video, sabi ko, oh my gosh, yung sa video call, nagulat ako kasi meron talaga siyang star quality na tinatawag na mas papawaw ka talaga sa kanya. But syempre, abangan natin kung sino nga ba ang kakabog, kung sino nga ba yung magiging kandidata talaga natin officially sa Miss Grand. I'm so excited. Pero kasi syempre, hindi din natin alam kung ano yung magiging reaction talaga ni Mr. Nawat sa first look na makikita niya yung mga kandidata. Actually, parang feeling ko, nakita niya na tong tatlong to. Alam mo yon. So, siguro kung meron tayong ibang i-offer, mas maganda. Kasi parang feeling ko, etong tatlong to, nakita niya na sa personal. At for sure, may expression na siya dyan sa mga kandidatang yan. Hindi lang natin alam kung ano ba talaga yung nasa loob ni Mr. Nawat. Diba? So, yun. So, medyo naloka lang ako. Sumakit yung ulo ko tuloy. Sabi ko nga talaga, ang perfect na talaga si Aliana Aduana. Kasi hindi niya pa yun nakikita. At kapag pinakitaan niya yun ng magandang performance, oh my God, siguro maloloka na si Mr. Nawat. Sabi niya siguro, ibibigay ko na talaga to sa Philippines. Philippines na. Ganon. Diba? So, yun. So, sumakit yung ulo ko doon sa mga Thai ko, teacher ko. Kasi talagang naloka lang ako doon sa reaction nila. Anyway, so, ayun lang naman ay napag-uusapan lang naman. Kasi syempre, iba pa rin yung taste natin. Iba pa rin yung taste nila. Iba pa din yung
pag nakita sa mga mata nila. But ako, kudos naman sa mga kandidata natin, kay CJ Apiasa at saka kay Herlin Budol at saka kay Michelle Arceo. Parang feeling ko talagang they are fabulous pa rin. At kahit ako, naniniwala ako na malayo ang mararating nila pag inilaban mo sila sa international pageant. Herlin Budol pwedeng manalo talaga sa pageant. At ganun din si CJ Apiasa. Naniniwala ako sa kakayahan, naniniwala ako sa galing, at naniniwala ako sa kung ano ang kalibre na meron sila. So, siguro kung may reaction man yung mga ibang tao sa kanila, reaction na nila yun. Hindi na natin problema yun, di ba? Basta ang importante ay alam natin kung ano ang puso na meron ang mga kandidata natin kapag lumalaban sila sa international pageant o sa anuman pageant, mapa-national man, mapa-international man, di ba? So yun, mabuhay ang ating mga kandidata at talagang naniniwala naman ako na yung kakayahan nila. So syempre, 100% na support ako. So kayo guys, ano guys ang masasabi nyo sa reaction ng mga ilantay dito sa pinag-uusapan natin? Naloka din ba kayo? Ako naloka ako. Sumakit yung ulo ko. Anyway, so guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.